Matapos ang matinding revelasyon na si Uzuki pala ang espiya, ngayon na i-review na natin ang chapter 115 and 116 sa Sakamoto Days ay sa wakas, malalaman na natin ang susunod na mangyayari sa nakakabitin na nakarang episode na kung saan ay dito na mangyayari ang round 2 sa pagitan ng grupo ni Sakamoto laban sa dalawang assassin. So isang matinding bakbakan talaga ang nakaantay sa episode na ito mga kaibigan. Kaya naman this is Mr. Meken at wag na natin patagalin pa, let's go! Nagsimula eksena dito kay Asaki na sinabihan si Uzuki na kumplituhin na raw ang misyon nito bilang isang espiya at patayin ang mag-ina. Nasabi naman ni Uzuki na hindi niya raw ito kayang gawin. Hindi niya raw kayang saktan ang mga inosenteng tao. Sagot naman ni Asaki na ganun ba? Then sayang daw kasi about daw sa Alkamar Orphanage ay na nagsasalita pa si Asaki ay sabi naman ni Uzuki na instead ay ang papatayin niya na lang daw ay si Kindaka. Sagot naman ni Asaki na wag daw itong magloko. Ang plano ay ang i-hostage daw ang anak at asawa ng chairman para gawing pain upang mapapunta nila ang chairman sa isang lokasyon. Nasagot naman ni Uzuki na diba ang buong punto nito ay para ikaw na ang maging bagong chairman ng JAA. Si Kindaka raw ang leader ng order habang si Utsumura naman ang right hand man nito. Ang dalawa ay puro raw mga obstacle na hindi raw nila pwedeng iwasan kaya siya raw mismo ang magliligpit sa dalawa upang di na raw kailangan pa ni Asaki na i-hostage ang mag-ina. Sagot naman ni Asaki na wag daw maging delusional itong si Uzuki kasi kung posible pa raw yan matagal niya na raw nagawa ang bagay na yan, in which ay paliwanag naman ni Uzuki na si Kindaka ay injured na raw ngayon kaya niya na raw itong patayin kahit na ikakamatay pa raw niya basta wag na lang daw idamay ni Asaki ang asawa at anak ng chairman. Sagot naman ni Asaki na sige tatanggapin ko ang proposal mo pero magbibigay ako sa iyo ng karagdagang risk na kung papalpak daw si Uzuki ay papatay niya raw ang isang tao sa Alkamar Orphanage. Sabi pa niya na tignan natin yung Silver ang buhok na bata lagi yung nagbibigay ng problema sa kanila. Baka ito na raw ang magandang oportunidad. Na nang nasabi ni Asaki sabi naman ni Uzuki na si Gaku huwag mo siyang saktan. Nagbibiro ka ba? Maya pa habang may kita na pinagpapawisan ngayon si Uzuki ay bigla namang nag-appear si Rion sa likuran nito na sabing huwag kang kikilos. Bagay na lubos na gumulat kay Uzuki. Nasabi pa ni Rion na bitawan mo ang cellphone mo at ilagay mo ang iyong mga kamay sa likod ng ulo mo. Kung kaya't sa isipan ngayon ni Uzuki ay sabi niya na hindi. Narinig niya ba ako habang may katawag? Well, sa ngayon ay kaya niya raw patumbahin itong si Rion. Na nang nag-aanda si Uzuki ay bigla naman siyang inakbayan ni Rion na tumatawa na sabing ang galing ng biro ko diba? Pinapatay mo talaga ako. Ang seryoso ng ekspresyon mo kanina. Nanandigas ka talaga na para bang totoo talaga. Sabay umalis na si Rion na sabing tara, tawagan mo na lang mamaya ang girlfriend mo o baka nanay mo yun. Sagot naman ni Uzuki na oo, susunod lang ako. Sabay tinapos na niya ang tawag. Matapos niyan ay nagpatuloy na sila sa kanilang pag-escort na sabi pa ni Kindaka na less than 60 kilometers na raw sila bago makarating sa airport. Na wag daw nilang ibaba ang kanilang mga guard na kung inaantok raw sila ngayon dahil sa kanilang lunch ay magiging masaya raw siya sa paglagay o sa pagpapabaon sa bala ng baril sa katawan daw nitong tatlo na sabi naman nitong tatlo na masusunod po. May kita naman si Uzuki na hawak-hawak ang isang letrato habang nagde-drive. Nasagot naman ni Rion na anong letrato yan. Sagot naman ni Uzuki na letrato daw ito ng kanyang mga kaibigan sa orphanage. Na kung matatapos na raw mission na ito ay magpapahinga daw muna siya mula sa JCC at mag-i-spend daw siya muli ng time sa kanila. Sabi naman ni Rion na ansaya naman daw niyan na dapat ay siguraduhin lang daw ni Uzuki na di raw ito mamamatay. Maya pa may napansin naman si Rion mula sa isang distance na sa ibabaw ng bridge ay may kita naman si Gucci hawak-hawak ang sniper rifle na kanyang pinaputok mga kaibigan na buti na lang ay napaiwas ni Rion si Uzuki na sabing yun ang siraulong taong nangongolekta ng mga good deeds. May kita naman si Gucci na tinapon ang rifle na sabing gumawa ka ng mabuti at ibigay mo sa akin ang mag-ina, mga basura. Kung kaya't pinagbabaril siya rito ni Sakamoto at Nagumo na naiwasan naman ni Gucci habang ginagamit niyang panangga itong kanyang parang arm weapon na armor mga kaibigan. Sabay may pinundit siya dito na nagpasabog naman sa isang bahagi ng bridge dahilan na di ngayon makadaan itong si Uzuki. Kaya kagad namang pinalitan ni Rion si Uzuki at siya muna ang nagmaneho. Kaya bago pa tuluyang gumuho ang parte ng bridge ay nakapunta na sila dito sa kabila. Subalit nag-alala ngayon si Rion kina Kindaka at sa mag-ina na sabing bago pa raw mag-collapse ang bridge ay dapat na makapunta raw sila dito. Na nang nagsasalita pa lamang siya ay may mabilis namang dumaan sa kanilang tabi na si Kindaka pala daladalang mag-ina. Na ikinagulat naman ni Rion na ang bilis daw. Kinamusta naman na mag-ina si Kindaka na sabi naman sa isipan ni Kindaka na nasaktan daw talaga ang kanyang likod. Nasabi naman ni Higuchi na hindi raw talaga sila tumitigil sa pag-iipon ng mga mabubuting gawain. Na 6 points daw ang pagligtas ng tao. Dumating naman dito si Nagumo na sabing nasa na ba raw si Sakamoto. Tanong naman ni Rion na kailan ba raw nakapunta dito si Nagumo. Nasabi naman ni Uzuki na hindi raw makakapunta si Sakamoto dito kasi magko-collapse na raw ang bridge o nag-collapse na raw mga kaibigan. Nasabi naman ni Rion na hahanap daw ng paraan si Sakamoto. May kita naman na tumalon na si Gucci at hinahabol ngayon si Sakamoto na ngayon nagawang mabaril at maputol ang malaking lubid na siyang kanyang ginamit upang hindi mahulog. May kita naman sa ibaba nitong isang ferry na kung saan ay dito nag-land si Sakamoto at naka full throttle para makapag-gain ng momentum sabay dumaan siya dito sa gilid at nagawang makapunta sa itaas hanggang sa nagtagumpay nga siyang makapunta dito kina Rion at bumitaw na sa lubid. Bagay na kinasurpresa nila.
kanila. Nasabi pa ni Sakamoto na pasensya na pinahintay ko kayo. Nasabi dito ni Rion na ang akala nga raw niya ay matatagalan pa itong si Sakamoto. May kita naman si Higuchi na nakatingin sa kanila na sabing bakit daw. Sabay kinukustyon niya dito ang Diyos ng pagpatay. Nasabing nag-iipon daw siya ng mga mabubuting gawain para makapatay raw siya ng maayos. Pero di pa ba raw ito sapat? Nasawa na raw siya na kung ganoon ay nanakawin na lang daw niya ang kanilang virtue points na di na raw makakatakas sa kanya itong mga magnanakaw daw ng mabuting gawain. Sabay dito na siya nag-cross mga kaibigan sa kabila gamit ang boosters na nasa kamay nito. Nasabi pa niya na dapat ay makakapag-meet up na raw siya ngayon din kay Koba. Maya-maya pa may napansin naman siya sa kanyang likuran nang biglang lumabas si Sakamoto sa isang sasakyan at sinuntok agad ang likod ng ulo nito na sabing tapos ka na. Nasabi naman ni Higuchi na tignan natin sa kung sino raw ang mas virtuous sa kanila. Sabay tinanong niya ito kung ilang virtue points na raw ang naipon nito. Tanong naman ni Sakamoto na bakit ba nagsisave ka ng mga points sa paggawa ng mabuti, in which ay kumilos na nga si Higuchi na sabing, gusto mo bang malaman? Hindi yan na itanong sa akin ni Koba. Nabago raw siya kasi nagsimulang mag-ipon noon ng puntos sa paggawa ng mabuti ay isa lang daw siyang third rate na assassin. Sabay nag-attempt siya dito ng suntok mga kaibigan na naiwasan naman ni Sakamoto na nagpang paliwanag ni Higuchi na pero isang araw daw nung gumawa raw siya ng mabuti na trip lang daw niya noon o baka ay nagbigay lang daw talaga ng mensahe ang mga Diyos sa kanya nung iniligpit niya ang basura ay sa sumunod daw nilang misyon ay siya na lang daw ang natira sa kanyang mga kasamahan, ang lone survivor sa mission na ito. At doon daw niya na-realize na kung mabibuild up ka raw ng mga good karma ay mga Diyos daw ng pagpatay ay tutulong daw sa iyo. At simula daw noon ay marami na raw siyang nagawang mabuti. Nakapag-build up na rin siya ng good karma sa pamamagitan daw ng pagligpit daw ng mga walang silbing basura ng mga tao. Tanong naman ni Sakamoto na paano mo nalalaman na ang isang tao ay walang silbing basura. Sagot naman ni Higuchi na sinusubukan daw niya ito sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila. Na kung mabilis daw silang mamamatay, ay may napakahina raw siguro itong good karma. Na dahil dyan ay matatawag daw niya itong basura. Sagot naman ni Sakamoto na so the fact daw na di pa raw sila napapatay nitong si Higuchi ay hindi raw pala sila basura. Sagot naman ni Higuchi na naiinis na wikang oo. Pero may pagkakataon daw kasi na nakachamba lang daw sila na nakapag-survive kaya importante raw na subukan daw ito muli para masiguro raw talaga na napakabobo raw itong si Sakamoto. Nagsisimula na raw siyang mainis dito. Sa isipan naman ni Sakamoto ay sabi niya na wala raw siyang naiintindihan sa mga pinagsasabi nitong lalaki. Na ito ba raw ang dahilan sa kung bakit nasabihan siya nitong bobo? Matapos niya na ay dito naman kinakinda ka ay may kita naman na nakadaan na sila dito sa may tunnel mga kaibigan. Na tanong naman ni Ai na ayos lang ba raw yung iniwan nila sa bridge na si Sakamoto? Sabi naman ni Rion na ayos lang daw yun. Tanong naman ni Konomi na pero kaibigan niyo po siya diba? Hindi po ba kayo nababahala? Tanong naman ni Rion na kaibigan, ako at si Sakamoto. Sabi naman ni Nagumo na kayong dalawa ni Sakamoto ay magkaibigan na noon diba? Bago pa ako sumali noon sa Assassin's Department. Nasagot naman ni Rion na well, marami kami noon na magkakaibigan pero from time to time raw ay nagsisimula daw mag-fade ang mga kaibigan na yan na dalawa na lang daw silang natira eventually. Kaya napaka-boring daw sa JCC kasi di raw gaano kadami ang mga taong pwede mo maging kaibigan doon. Kaya sabi naman ni Konomi na so kayong tatlo pala ay mag-best friend. Bagay na kinagulat naman ni Nagumo na sabi naman ni Rion na di raw siya sigurado dyan. Nasabi naman ni Nagumo na huwag kang mahiya. Kaya sagot naman ni Rion na minsan kasi gusto raw niyang patayin ang dalawa kaya di raw niya kinukonsiderang kaibigan ito. Nasabi pa ni Rion na huwag mo akong hawakan Nagumo sabay sinuntok niya ang mukha nito mga kaibigan. Tinanong naman ni Kinda kasi Yuzuki sa kung ano raw problema na wala raw itong imik simula nung sa pag-alis daw nila noon sa rest area kanina. Sagot naman ni Yuzuki na ayos lang daw siya. Maya-maya pa ay may nag-crack naman mga kaibigan sa isang bahagi ng tunnel nang biglang nagkaroon dito ng isang pagsabog sa kanilang harapan na nag-block sa kanilang daanan. May kita naman si Koba na nasa itaas na sabing mas marami pala kayo sa ini-expect ko so di pala nagtagumpay si Higuchi. Sabi naman ni Nagumo na yung taong gumagamit ng poison. Sabi naman ni Rion na iniisip ba raw nito na kaya daw silang talunin nito na ay naman kay Kinda ka na maaaring trap yan kaya mag-ingat daw sila. Kung kaya't mabilis nang kumilos si Nagumo pero mas mabilis dito si Rion at nagawang maatake si Koba na ikinainis naman ni Rion kasi hindi niya raw ito natamaan. Nasabi naman sa isipan ni Koba na napakabilis daw ng babaeng to pero mas mainam raw yan. Nang maya-maya pa'y bigla namang sumama ang pakiramdam ni Rion na sabi sa kanya isipan ano ito? Lason? Pero hindi naman daw siya nagawang mahawakan itong lalaki. May kita naman si Nagumo na naapektuhan na rin ng poison na sabi naman ni Kinda ka na poison gas. Paliwanag naman ni Koba na magaling. Nakapag-produce kasi ako ng sarili kong proprietary poison gas na na-blend daw sa loob ng kanyang katawan at ang poison na yan ay wala rong amoy, walang kulay at napaka-lethal pa raw. Also, ang poison sa nakasarado at masikip na lugar ay isang magandang match daw na napaka-deadling combination. Kinamusta naman ni Ai ang lahat. Nasabi naman ni Uzuki na wag daw itong kumilos. Sabi naman ni Rion na ang mag-ina raw at sina Uzuki ay di raw naapektuhan ngayon ng poison na gumagana ba raw ito sa ibang tao. Nasabi naman ni Nagumo na maaaring nagre-record ito ng isang certain condition. Nasa isipan naman ni Kinda ka na sabi niya na ano raw kaya ito o anong condition daw na yan. Ang distance ba raw nito sa kalaban, ang heart rate o body size ba raw na nakakainis na kung wala raw silang gagawin dito. Nang nag-iisip pa si Kinda ka ay sabi pa ni Koba na once na ang poison ay tumaman na raw sa kanila ay di na raw tatagal pa sila ng 10 minutes. Na ang iba nga ay under minute pa nga ay namamatay na. Na hindi raw makalat at low risk lang daw ang poison na ito na guaranteed pa raw
mapapatay talaga. Ang poison daw kasi yung ultimate daw na killing method. Matapos yan ay balik ni Sakamoto na may nangyayaring pagsabog dito mga kaibigan ay sabi naman ni Higuchi na ubos na rin siguro mga kaibigan ni Sakamoto ngayon. Sagot naman ni Sakamoto na hindi rin sila mahihina. Tugon naman ni Higuchi na yun na nga raw ang problema, na kung malakas daw ang kalaban ni Koba ay mas nagiging lethal daw si Koba, especially pagdating daw sa babaeng kagaya ni Rion. Kasi ayon pa kay Higuchi na ang babaeng yun ay ang mauunang mamamatay daw talaga. Di naman sumagot si Sakamoto nang nasabi yan ni Higuchi. Nadagdag pa nito na ang poison daw kasi ni Koba ay napakasakit daw talaga na para bang ang bituka mo ay tinanggal na. Ang iilan nga ay nagkukumit na raw ng suicide dahil sa sakit ng poison. Kaya ang kaibigan daw nito na si Rion ay na nagsasalita pa si Higuchi ay mabilis na siyang sinuntok ni Sakamoto sa napakalakas talaga na paraan mga kaibigan na nagpasira sa armor weapon ni Higuchi, na sabi pa ni Sakamoto na kung ganon ay dapat na mas bibilisan ko na pala. Sabay may kita na napatalsik ni Sakamoto si Higuchi na ngayon napuruan talaga. Nasabi sa kanya isipan na ano raw nangyari, na isa raw pagsabog, buhay pa raw siya, isang blow lang daw yun, na bigla na raw nag-iba ang vibe ng kanyang kaharap na napakalakas daw pala nito, na 100% ay patay daw talaga siya, na sabi pa niya na karma. Wala na raw siyang sapat pa na puntos sa paggawa ng mabuti, na kailangan niya raw ngayong mag-ipon. Kaya nilagay na ni Higuchi sa trash bag ang mga kalat dito mga kaibigan, na sabing kailangan daw niya makakuha ng kahit maliit lang na good karma. Maya-maya pa may isang sasakyan naman na patungo sa may bridge na naputol, na sabing mahuhulog na tayo rito, na wala na pala ang bridge. Napansin naman ito si Sakamoto kaya hinawakan siya ni Higuchi sa binte at sabing gusto mo silang iligtas? Hindi maaari. Hindi ko hayaang makapag-ipon ka muli ng good karma. Nasa isipan naman si Sakamoto ay wala na wrong time, kaya na nakita niya mga pamingwit ay kaagad niya itong kinuha at ginamit para ma-hook ang sasakyan na papahulog. Sabay huminga siya ng malalim mga kaibigan at hinila ang sasakyan at tinamaan pa nga si Higuchi na napasok ngayon ng dugo, na sabi sa kanyang isipan na kung nakapag-ipon lang daw sana siya ng dagdag pang good karma. May kita naman na naligtas ni Sakamoto ang dalawa na nasa sasakyan kanina. Napasalamat naman ang dalawa, na sabi naman ni Sakamoto na namimiligro na raw ngayon ang kanyang kaibigan na pwede ba raw siyang umangkas sa kanila. Nasabi naman ng dalawa na sure daw. So grabe ang tindi ng ginawa ni Sakamoto mga kaibigan, pang superhuman feat talaga ang ginawa nito. Kaya kumusta na kaya ang kalagayan ngayon ni Rion na namimiligro na ang kanilang buhay mga kaibigan dahil sa laso ni Koba? Well, malalaman natin yan sa susunod na chapter na magpapabago talaga sa takbo ng buhay ng ating mga bida o sa buhay nilang lahat talaga mga kaibigan. Kaya naman kung gusto nyo nating video, you can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.